Timog Silangang Asya, makikita ang iba't ibang anyo ng sining at panitikan na nagpapakita ng kultura at karanasan ng bawat bansa. Mula sa maikling kwentong Ang Kalupi ni Benjamin Pascual ng Pilipinas hanggang sa Kon. Isang tradisyonal na sayaw-dula ng Thailand, ipinapakita ng mga ito ang yaman ng kanilang sining. Sa Indonesia, babasa ang nobelang Beauty is a Wound ni Eka Kurniawan. Sa Myanmar, nagniningning ang tula ni Sayatin Mo with Lantern of Hope. Hindi rin mawawala ang sanaysay ni Andres Bonifacio, ang dapat mabatid ng mga Tagalog na sumasalamin sa tapang ng mga Pilipino. Piliin mo rin ang Pilipinas, ang kwintat ng perla. Kalupi ni Benjamin Pascual ay isa sa mga mahalagang akda na sumasalamin sa yaman ng sining ng panitikan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng makabuluhang salaysay, ipapakita nito ang kasalimuutan ng buhay ng karaniwang tao, ang mga pagkukulang ng lipunan, at ang epekto ng maling hatol sa buhay ng isang tao. Sa bawat karakter at pangyayari ng kwento ay sumasalamin sa realidad ng ating lipunan, na nagpapatingkad sa kakayahan ng sining na nagbulat at nagpapukaw ng damdamin. Ang Kalupi ay hindi lamang isang kwento. Ito'y isang pamana ng sining na nagpadala sa atin ng kapangyarihan ng panitikan bilang salamin sa ating kultura at buhay. Sa gitna ng matinding pang-aaki at kawalang katarungan, sinulat ni Andres Bonifacio ang kanyang mga salita upang gisingin ang puso ng bawat Pilipino. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay hindi lamang isang piraso ng panitikan. Ito ay isang sulot na nagbigay liwanag sa mga naguguluhan ng isip. Isang tawag na tumago sa bawat puso, nagbibigay lakas upang itaguyod ang kalayaan. Sa sanaysay na ito, ipinakita ni Andres Bonifacio ang malalim na pagmamahal sa bayan at ang paniniwala ng bawat Pilipino ay may tungkuling ipaglaban ang sariling kalayaan. Laban sa mga dayuhang mananakop, sa bawat pahina, matatagpuan mo ang tawag ng isang dakilang leader. Nag-aanyaya ng pagkakaisa at laban para sa kalayaan. Alamin ang inyong kasaysayan, isabuhay ang mga aral ng revolusyon at huwag hayaang mawala ang apoy ng pagtitibaka sa ating mga puso. Bella, Beauty is a Wound ni Eka Kurniawan ay isang makapangyarihang salamin ng yaman ng sining at panitikan ng Indonesia. Sa pagitan ng masining pagsalaysay, pagsasama nito ang mga elemento ng kasaysayan, mito at realismo upang ipakita ang masalimuot karanasan ng mga tao sa gitna ng kolonyalismo, digmaan at mga personal na trahedya. Ang nobela ay sumasalamin sa malalim na ugnayan ng kultura, paniniwala at kasaysayan ng Indonesia, na nagbibigay daan upang mas lalong maunawaan ang kaluluwa ng kanilang lipunan. Ang nobela ni Kurniawan ay hindi lamang isang salaysay ng kagandahan at sugat, kundi isang masidhing papahayag ng sining lumilikha ng koneksyon sa pamagitan ng nakaraan at kasalukuyan, at magpapamalas sa mga yamang pamana at panitikang Indonesia. Sa kabila ng kaniliman, may isang ilaw na nagbibigay ng pag-asa. Isang ilaw na hindi kailanman mawawala. With Lantern of Hope, Society Mo ay isang matapang na paglalakbay sa gitna ng dilim. Sinasalaysay ang hindi matitinag na diwa ng mamamayan ng Myanmar na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay patuloy na nagdadala ng liwanag at pangarap sa kanilang mga lakas. Ang mga oras ng pangamba, ang tula ni Sayatin Mo ay paalala na may ilaw na gumagabay kahit gaano man kailalim ang gabi. Basahin at tanhin ang With Lantern of Hope, isang tula na nagbibigay buhay sa mga boses ng pag-asa at pagkakaisa. Isang ilaw na hindi kailanman mamamatay sa puso ng bawat lumalab. Ang Kon ay isang tunay na obra ng sining mula sa Thailand na sumasalamin sa yaman ng kanilang kulturang pamana. Ito ay hindi lamang isang simpleng tula o sayaw,
kundi isang pagsasalin ng iba't ibang anyo ng sining mula sa musika, pagganap, kasuotan at sining na maskara. Sa kon, makikitang malalim na pagpapalaga ng Thailand sa kanilang tradisyon at mitolohiya, particular sa epikong Ramayana, na isa na salaysay sa umakita ng masalumuot na mga galaw at dramatikong eksena. Ang kausayan sa bawat aspeto ng kon ay patunay ng mayamang sining ng Thailand, isang kultura na puno ng kasaysayan, pagkamalikhain at espiritualidad. Ang bawat pagtatanghal ay parang isang buhay na museo ng kanilang makulay na kasaysayan at sining na umuhubog sa kanilang pagbansang ilikidad. Mula sa mga salita ng ating mga bayani hanggang sa mga kwento ng ating mga ninuno, ang panitikan ng Timog Silangang Asya ay sumasalamin sa ating tapang, pag-asa at pagkakaisa. Ang ating panitikan ay hindi lamang mga kwento ng nakaraan. Ito ay mga gabay sa ating kinabukasan. Tuklasin ang mga akda, pakinggan ang mga aral, at ipasa ang apoy ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Maglakbay sa mga pahina ng kasaysayan at kultura. Tangkilikin ang panitikang bumubuo sa ating pagkakakilanlan.